At eto na nga tayo, nagbabalik na naman dito sa Master Judea Channel, at sa video na ito pag-uusapan natin ang kasinungalingan ng mga mahihinang nilalang, mga kababayan. Aba, itong rally na nangyari ng March 28, pinapakalat na fake news ng isang general pamandin ay 60K lang daw, mga kababayan. Walang hiya talaga, oo. Oy, Quadcom, baka po pwede nyo imbestigahan ito. Pati yung amo nito. Oh, na si Bongbong Marcos, imbestigahan nyo rin. Kasi puro ka fake newsan ang pinagsasabi ng mga yan. Oo. At pag-uusapan din po natin, mga kababayan, ang sagutan ni Claire Castro at ni Mayor Magalong. So, kayo na po ang humusga kung sino sa kanilang dalawa ang nagsisinungaling. Pero sa tingin ko, hindi i-risk ni Mayor Magalong ang buhay niya para magkapagsinungaling lang. Oh. So ito, mga kababayan, ha, nuknuka na ng kasinungalingan itong mga tagapagtanggol sana ng bayan. Itong pinanggagalingan sana ng tamang impormasyon, pero anak ng tokwa, ha? Lantaran, maliwanag pa sa sikat ng araw sa kanila nang gagaling ang kasinungalingan. So, pag-uusapan po natin yan. Pero mga kababayan, intro muna tayo. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyo lahat. Huwag kakalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. At katulad na nga po ng sinabi natin kanina at nakikita nyo rin sa inyong screen ngayon, sobrang sinungaling. 60K lang daw ang umaten sa rally para kay PRRD noong 28, sa buong Pilipinas na daw ito, mga kababayan, 60K daw. Oo. Hindi po kasi nila matanggap, mga kababayan, na talagang kahit wala na si Pangulong Duterte sa katungkulan, ay talaga namang minamahal pa rin ang taong bayan. Kaya eto na. Oo. Etong mga pinagsasabi nila, mga kababayan, isa ito sa tinatawag natin na pang-iinsulto sa mga supporter ni Pangulong Duterte. Biruin mo ba naman, no? Kung 60K lang 'yan na sinasabi ni Pahardo, mga kababayan, baka hindi yung mga ibang umattend, hindi niya binilang. Oo. Baka pagdating sa 60K, huminto na siya magbilang. So kawawa naman yung mga nag-effort na nagpakita ng pagmamahal kay Pangulong Duterte na hindi mo binilang. Ganon kalupit si Pahardo, mga kababayan, sa kasinungalingan. Hindi lang naman ito ang pinakaunang pagsisinungaling niyan. Oo. 'Di ba? Ang sinasabi nila, yung paghuli pa lang kay Pangulong Duterte, maling-mali na eh. Ang sabi ng gobyerno, sabi nila, ginagampanan lang daw nila ang kanilang mga tungkulin. Oo. Nagiging professional lang daw sila at sinusunod lang ang batas, 'di ba? Putang ina, kailan pa naging trabaho ng gobyerno ang ipagkanulo ang kapwa niya Pilipino? Sige nga. Oo. At kailan pa naging propesyon sa bansang Pilipinas ang pagiging hudas? Kasi kayo, Pahardo, mga pulis, tore, presidente ng Pilipinas, mga hudas kayo. 'Di ba? Kasi pinagkanulo nyo yung dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte, kinidnap din nyo, hindi nyo idinaan sa tamang proseso. Tapos ngayon, nagalit na galit ang mga tao sa inyo, sinisisi nyo yung social media, dahil sa social media, wala kayong kakampi. Sa social media, binabanatan kayo. Paano hindi kayo babanatan? Puro kasinungalingan pinagsasabi nyo. Katulad na lang halimbawa ni Claire Castro. Namanang-mana sa pinsan niya ata na yun, si Franz Castro. Di ba? Kasi ito ngayon, unahin muna natin si Pahardo, mga kababayan. Ako?
60K nga lang daw, mga kababayan, itong umaten doon sa nationwide rally dito sa Pilipinas. 60K? Walang hiya ka, yung sa Kidapawan pa lang, more than 60K na yon. So siguro talaga, pagka bilang mo ng 660K, puminto ka na kasi napagod ka na, hindi mo na binili ang iba. So ito ay insulto, mga kababayan, doon sa mga nag-effort na makaselebrate at ipakita ang pagmamahal kay Pangulong Duterte. Binabaliwala nila yung effort ng mga tao. So ito, mga kababayan, panoorin po natin ang kanyang sinasabi. Panoorin po natin ang kanyang sinasabi para baka sabihin nyo, yung nakikita nyo sa social media kasi mga post-post lang yan, mga statement, pero may video po tayo. Eto ha. Nasa na yon? Wait lang nawala na tuloy yung video. Eto, pakinggan po natin ang kasinungalingan ni Fajardo. General Jean Fajardo. Good morning, General Fajardo, ma'am. Good morning, Jen. Magandang umaga po, Ma'am Tuesday, Sir Christian, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa inyong programa ngayong umaga. Magandang umaga po. Ayan. Bago tayo dumako dun sa panahon ng eleksyon, General Fajardo, kumustahin muna namin ni Boses pa lang, no? Boses pa lang, masisira na araw mo, tuloy natin. Christian. Yung monitoring ninyo this past week about yung mga kilos protesta na mga rally. pro at anti-Duterte ba? From what I have monitored, ma'am, yung sa Davao yata yung may pinakamalaking crowd dahil nga nasabay sa birthday ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumusta po ang monitoring nyo? May mga untoward incidents ba? Kasi pareho naman groups yung nag-stage ng kilos protesta. Yes po, Ma'am. Base po sa naging monitoring po natin doon sa mga activities and events related nga po sa pagdaraos po ng kaarawan ng ating dating Pangulo ay naging maayos at mapayapa naman po sa pangkalahatan yung naging activities po nila at natapos po yun na yun na wala naman po tayong naitala na mga untoward incident po. Ay, mabuti naman kung gano'n, General Fajardo, ma'am. Alright. Ma'am, in total, last na lang from that topic. In total, ma'am, ilan yung estimate niyo na nag-kilos protesta, prayer rally, both anti and pro, nung kasagsagan ng kaarawan ng dating Pangulo? Ang binigay po sa ating datos, sir, ay nasa around 60,000 po nationwide po. Walang hiya talaga, Pinanindigan nito. Pinanindigan na niya yung pagkasinungaling talaga niya. Kidapawan pa lang, sa Kidapawan pa lang, mga kababayan, more than 60K na yung umaten doon. Base po sa inilabas nila na head count ng mga umaten doon. Umulan pa yun, Kidapawan. Lalo na sa Davao City. Na punong-puno, lahat ng kalsada na sanga-sanga, punong-puno ng tao. Kaya ngayon, ikaw, General Fajardo, pinagtatawanan ka ng mga tao. Mamaya, ipapakita natin kung paano siya pinagtatawanan ng mga netizens ngayon, mga kababayan. Alam nyo, itong gobyerno talaga ngayon, itong administrasyon ni Marcos, lahat na lang nangyayari, katawa-tawa. Kung hindi mabubuisit ka, matatawa ka. Diba? Ilan daw? 60? Tuloy nga natin. Buong 60K? bansa na pala ito. Yes po, ma'am. Mga around 200 po, ang 214 to be exact po, yung mga iba't iba pong mga rallies na na-monitor po natin. But as to the estimated number of nag-participate po ay mahigit 60,000 po. 60,000. Sige. Sabihin na natin, mga kababayan, na 200, sinasabi na 214 na lugar. Yung nagdaos ng mga rally-rally na yan nung birthday ni Pangulong Duterte. 200, 200 daw. Nagtipon-tipon. So sabi niya, 60K, nakatao lang ang umaten sa mga rally na yan doon sa buong Pilipinas. So 60K divided by, tanggalin na natin yung 14, okay? Isarado na natin ng 200 para madali lang bilangin, okay? 200 divided by 60K divided by 200. Okay.
60K divided by 200, lumalabas lang na 300 ang umattend sa kada rally. Kung kinang-ina mo ka, Pahardo, ha? So, 60K lang. 60K. Wait lang, tagalingan muna natin to. Tapos na yan eh. Ibalik natin si Pahardo. Nasaan na ba yun? Nawala na. Share. Ito. Ibalik natin si Pahardo. Yan. Para makita nyo, makilala nyo yung magandang mukha ni Pahardo. Yan. Okay. So, lumalabas, mga kababayan, na 300 lang ang pumunta sa kada rally. Kasi sabi niya 60K eh. 60K, sabi niya, yung na-monitor daw nila ng mga nagrarally is 214 na lugar. So, ginawa na lang natin na 200, no? Pinatawad pa nga natin siya, di ba? So, 60K divided by 200 is equals to 300. So, lumalabas dito na ang sinasabi ni Pahardo, 300 lang o ang umattend kada venue. Di ba? Iba rin ito si Pahardo eh, no? Mukhang pati ito kailangan na rin magpa-hair follicle test. Malala na ho, mga kababayan eh. Tulad nung sa AJK daw, sabi nila 30,000 ang mga biktima ng extrajudicial killing. Pero pagdating dun sa dahig, 43 lang pala. Di ba? Ganon sila kasinungaling, mga kababayan. Pagsasalita ng ganito, wala naman silang ipinapakitang datos. Di ba? Alam nyo, ang hirap na intindihin itong mga ito. Napakahirap nilang intindihin, mga kababayan. I tried. Trinay ko na intindihin sila. Pinilit ko yung sarili ko, baka tama sila. Pero wala talaga eh. Sablay po talaga, mga kababayan. Kada bitaw nitong si Pahardo, sablay lagi. Pero ito, malinaw na malinaw sa atin, mga kababayan, obserbasyon, ng ibig sabihin nito ni Pahardo, parang gusto niyang isiksik sa isipan ng mga tao na, hindi, 60K lang, kahit maingay sila, 60K lang yun. Gusto niyang sabihin na konti na lang ang taga-suporta ni Pangulong Duterte. Kasi, kapag nakikita ng mga tao na mas maraming sumusuporta, naglalabasan ng mga tao. So, ang ginagawa ni Pahardo, nire-reverse psychology niya yung mga Pilipino. Para sa susunod, hindi na sumama yung mga tao na mag-rally-rally. Kasi, parang syempre, kukunti lang naman huwag na tayo sumama dyan. Kukunti lang naman ang nagrarally. Pero kitang-kita nyo ng dalawang mata nyo, mga kababayan, kung gaano karami. Sa Davao, mga kababayan, estimated is 100K. 100K attendees. Sa Davao City. Tapos sasabihin ni Pahardo, 60K sa buong Pilipinas. Di ba? So, isa lang talaga ang gusto niyang ibig sabihin nito. Ipalabas niya na konti lang ang supporter ni Pangulong Duterte. Pero, ibang-iba ang nakikita ng tao kaysa sa sinasabi mo, Pahardo. Sa Davao pa lang, hindi na mahulugang karayom, lalamunin na yung 60K na sinasabi mo. Sa Kidapawan pa lang, more than 60K nga sa Kidapawan eh. Tapos sasabihin mo, sa buong Pilipinas, sa buong bansa, 60K? Dito mga kababayan, mapapatanong ko na lang Mapapatanong ko na lang kung paano ba naging Brigadier General ito, wala po laman yung ulo. Mahina. Mahina po ang ulo. Alam nyo mga ma'am, General Pahardo, hindi namin alam, bigla ka na lang naging general eh. At sinisira nyo yung imahe ng mga kapulisan. Ang daming matitinong kapulisan. Kaya kami mga Pilipino, hindi na kami nagtataka kung bakit galit sa inyo yung mga pulis na nasa mababang ranggo. Bangag din eh. Puro kayo mga bangag eh. So mukhang kailangan na rin ni Jane Pahardo na magpa-hair follicle test. Di ba? Eto, pinutakti siya mga kababayan ng netizens. Ayan pinutakti siya dito. Naging pulis ka nga, di ka naman marunong magbilang. Basin, sabligan, taka, asin, pera, makanata, imong mata, wena namaw. Sabi nito, ma'am, may mata ka naman, hindi mo ba nakikita? Sabi ni Albert Alpas.
Sayang kakapromote mo pa lang, ma'am. Ha? Non-numerates ka pala. O, di ba? Sabi niya, ito, sino to? Maricel Roble Hica. Itong spokesperson nyo, kakabilang niya na namutla na. Wala nang dugo, kaya yun, sabi niya, 60K sa kahihit-hit niya siguro. Kala ko galit kayo sa fake news. Kayo pala ang balita ng mga fake news. 60K sa iyong mata. Sabi naman ni Pan Dimay, 60K, parang sa amin lang yata, nabilang nyo, madam. Di ba? Tama. Ibang klase na po ito, mga kababayan. Sabi ni Yasmin Ortili, kahit ilang beses ka sabihan na be honest, wala ka talaga. Liar is always a liar. Resign ka na. Di ka nababagay sa posisyon mo, sinungaling. Naririnig mo yan, ma'am? Ha? Naririnig mo yung itong mga sinasabi ng mga netizens sa'yo? Ayusin mo, ma'am, baka ma-PNP chip ka pa niyan. Sabi ni Mark Otasa Maniwala. Ay po, pag naging PNP chip ito, kagulo na. Kasi hindi nga natin alam kung bakit na-promote ito eh. Hindi natin alam kung bakit na-promote ito na naniniwala sa mga haka-haka. Naniniwala sa estimate. Ayun nasa likod mo, madam, ha? Yung nasa kabilang parte pa lang yan, more than 60K na yan. Tapos sasabihin mo, 60K sa Pilipinas? Sa buong Pilipinas? Aba? Wag na nating basahin to, mga kababayan, Puntahan nyo na lang doon sa News Blast sa SMNI. Ayan, pinuputaktika ngayon ng mga netizens kasi sa kasinungalingan mo. Di ba? Eto pa. Tanggalin na natin to. Eto pa. Para malaman mo na sinungaling ka. Baka hindi mo alam sa sarili mo na sinungaling ka kasi. So, ipapakita namin sa'yo. Ipapakita ko sa'yo ngayon, ha? Baka mamaya sabihin mo, nagpe-fake news tayo. Pero kayo, sa totoo lang, kayo talaga ang fake news. Ito, panoorin mo pa, Hardo. Wait lang. Kundi Wait lang, mga Pardo. nagmamahal kay dating Pangulong Pardo, Rodrigo wait lang, ha? Freedom Park sa Davao City, dinagsa ng di lamang mga taga-suporta, kundi mga nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang buong detalye mula kay Jean Domingo. Sa kabila ng distansya na nanatili ang pagmamahal ng sambayan ng Pilipino, kabilang na mga Davaoenyo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Patunay na dito ang selebrasyon ng kanyang kaarawan na sinalubong ng kanyang mga taga-suporta sa harap ng kanyang tahanan. At maging sa Freedom Park sa Davao City, dumagsa ang taga-suporta ng dating Pangulo upang ipakita ang kanilang patuloy na suporta at pagpapahalaga sa taong itinuturing nilang pinakamabuting Pangulo ng bansa. Pahardo, dyan pa lang sa Davao, lalamunin na yung sinasabi mo 60K. Panoorin mo, ha? Siguro kini ang pinaka sa 18 na yan, kini dyan ang pinaka-historic siguro kay tibuok na siya nag-celebrate. Siguro mao na lang po siguro niyang ikabalos sa mga tao nga mo-attend og ani to show sa love kay former president, and especially ang love niya sa LGBT sector. Actually, for me, it's not just a celebration. No? This is my attendance here is to show that I have loved the former president, and this is also for me to be thankful for him for what he did to our country. Sana magpakatatag siya at magpakatatag siya. This is just a trial. So, inshallah, he will be fine and he will be back home soon. Sa naturang pagtitipon, makikita mga taga-suporta na may bitbit na tarpaulin, kandila at larawan ng dating Pangulo. Simbolo ng pasasalamat, pagbati at pangungulila. Ito po yung nakikita niyo sa likod. Ito po ay free water. This is from the OFWs and from our friends all over the Philippines. So, bali po, nag-ano po kami sa kanila ng donations for today. And then, we have 10,000 bottles
para sa mga Davaoeños solid DDS na nandito po ngayon to celebrate the birthday of our dear FPRRD. Actually, I do not really go out during celebrations like this, but I don't know, nasa loob kasi ang nasa loob ng galing yung parang I want to show my love for FPRRD, and actually this cause is not just for today. It will stay. The donation of the OFWs and my friends will be until makarating o makabalik si FPRRD dito sa Davao City. You stay healthy po. I really, really wish 100 more years for you. And I speak... Hey, ano nangyari? Di mali yung Patalastas pa. 2025 Wait kahit traffic. Yan na. from my heart, and we will wait for you here hanggang sa dulo. Walang iwanan, walang magmo-move on. Ayun. Nagkaisa rin nga nalangin na Alam nyo ito, inggit na inggit ito, mga lafugo na ito, no? Inggit na inggit yan, si Bongbong Marcos, Fajardo. Kasi sa kanila walang mga nagmamahal dyan. Si Torre, di ba? Walang nagmamahal sa mga yan. Nakikita naman natin kung paano sila binabanatan ng mga netizen. Di ba? Kaya, kung ano-ano na lang kasinungalingan ang gagawin nila para kahit papaano, ma-boost yung kanilang mga, tawag dito, mga confidence. Kasi, kahit papaano, kahit makakapal ang mga mukha niyan, ng mga siraulo na yan, nasasaktan pa rin yung tao pa rin yan Oo. Kaya dinadaan na lang nila sa kasinungalingan. Sabi na tama yung ginawa namin, di ba? O 60K lang yan, di ba? Oo. Nag-i-extend lang ng oras yung mga drug addict, kaya dapat hindi natin tinitingnan na masama, di ba? Punta kung magkaroon ka ng ganyan, na mga leader sa Pilipinas, sa isang bansa, hindi na sa Pilipinas, talagang wala talaga Wala talaga mangyayari Malas talaga Oo sumpa talaga no? Marcos Jr. Di ba? Pinalayas na nga, binalik pa di ba? Ay nako. Tuloy natin. Para malaman ni Fajardo na kasinungalingan yung mga pinagsasabi niya. mga dumalo para sa kanyang kaligtasan at agarang pagbabalik sa bansa. Yes, I definitely support Duterte because he's a great man. He does many wonderful things for the Philippines. Buti pa yung buti pa yung Amerikano taga California Mahal si Duterte Yung mga pulis dito, si Marbil, si Torres, si Fajardo, putang ina, pinagpanulo yung presidente natin, 'di ba? Kaya mga kababayan, wala nang magmamahal sa mga tao na yan. Diba? Baka nga pati pamilya nila, kinakakaya yung mga yan tuloy. Throughout his career. And, you know, he does the great deals with China for the economy. He liberates the hostages from the Middle East. He gives money to the people during the pandemic. Yeah. He, you know, gets rid of the drug lords. Many great things he's done. He's a great man. Davao City very peaceful, especially since Duterte make rules of non-smoking and things like that, and to eliminate a lot of the crime. It's very safe here. That he's my hero, and I admire him very much, and that I hope the bogus charges against him are dropped, and that he comes home safely. And happy birthday. Maliban sa mga dasal at mensahe ng pagmamahal, nagkaroon din ng programa kung saan inalala ang kanyang mga di matatawarang nagawa sa bayan. Kabilang na ang kampanya laban sa krimen at droga hanggang sa pagpapalakas sa ekonomiya at infrastruktura ng bansa. Para sa kanila, ang naturang pagtitipon ay hindi lamang isang pagdiriwang ng kanyang kaarawan, kundi isang pagpapakita ng kanyang paninindigan at panalangin para sa kanyang pagbabalik sa Davao City. Naging emosyonal din ang naturang pagtitipon at hindi maiwasang maglabas ang saloobin ng kanyang mga taga-suporta. Kung sa bata pa ko, kanang sa Jerome, kanang Barpa, kanang sa una, gubot kay na diya. Katong pagka-mayor niya, hinihini niya ka limpyo, na-maintain niya peace and order dito sa Davao. Isa to sa akong na experience. Unta, pabalik ko na si tatay para dili na
gubot kay sovereign country man gud ta nya dapat dili ta ihatag sa tatay. Kung litison man si tatay, unta diri lang siya litison. Kasabay nito, inihayag rin nila ang kanilang pasasalamat sa tao na para sa kanila ay hindi lamang pinaunlad ng bansa, kundi nagbigay rin ng pag-asa sa kanilang buhay. Bagamat malayo man ngayon ang tinaguriang Tatay Digong, di lamang ng bansa kundi ng buong mundo, ramdam na ramdam ang pagmamahal ng kanyang mga kababayan. Patunay lamang ito ng kanyang taus-pusong paglilingkod sa bayan. Magmula umaga hanggang gabi ay hindi nabawasan bagkus ay patuloy pa ang pagdiriwang ng kaarawan ni dating Pangulong Duterte sa Davao City. Ang kahabaan ng Rojas Street at Claro M. Recto ay hindi na madaanan at saan mang sulok ka magpunta ay dagsa at punong-puno ng mga supporter. Masaya na sila na kahit malayo sa main stage ay maging bahagi ng selebrasyon. Nagbahagi din ng ilang mga senador tulad nila Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa at ilang konsehal ng lungsod. Gayon din ang mismong pamilya ni former President Rodrigo Roa Duterte na naging emosyonal sa pagbabahagi ng kanyang mensahe. Talk to God and be still in knowing that we are all fighting for you. Isa lang po ang hinihiling naming pamilya, ang patuloy niyong pagkasal para sa kanyang kalusugan. Sa inyong kaisog, suporta o pag-ampo, kami nagasandig o naginaot na atong makabot ang hustisya alang kan Rodrigo Duterte sa mga Pilipino o sa atong nasod, Pilipinas. Syukran. At ang kanilang panawagan, kabilang na ni Davao City Mayor Sebastian Duterte, na hindi dapat tumigil hanggat hindi nababalik sa bansa ang dating Pangulo. Dire sa sunod, aning teritoryo nga ginatawag nila na Davao City, kay Bauta Mutuman sa unsay maayo unsay diha lang ta, pugong na diha. Unya padayon yun nato nga ipakita nga di yung tamo sugot sa gibuhat nila sa inyong tatay dito. Kita bitaw, nakabutang ta o usa ka tao nga dabawin nyo, nahimong presidente, hantod sa linaog na lang karon. Tanawa ninyo ang tibok kalibutan, banha kayo, kay ilang ipapreso ang tao nga way sala sa katawhan. Marcos! Marcos! Tanawa na yan! Wala ka di ako! Wala sila! Di man po ta mahimong ingunami ko karon kung wala ta nagtinabangay. So, kung unsa man, kung gusto ta magpadayon, pinaagi gina sa paghayo sa o pagtinabangay ng imong. Samantala, nagkaroon din ng candle lighting at sabayang pag-awit ng birthday song para kay PRRD. Grabe. Kung saan damang-dama ang buong pusong pangungulila ng mga Dabawenyo para sa kanilang Tatay Digong. Namangha at naging emosyonal din ang mga dumalo dahil sa tribute para kay dating Pangulong Duterte. Sa pamamagitan ng drone show ay inalala nila ang mahal na dating Pangulo. Galing! Maliban sa pagbati, nais nilang ipahatid ang kanilang pasasalamat sa dating Pangulo na walang ibang minimithi kundi ang kabutihan para sa bayan. Ayan. Oh. So, Pahardo, 60K. Kita mo yan, Pahardo? Ito. Ipakita natin kay Pahardo. Ito, remove muna natin to ha. Ito. Pahardo, Pahardo. Manood ka ha. Sana ba yun? Share screen. Ito, Pahardo. Panoorin mo. Ay, may music pa pala to. Wait lang. Dagdagan natin ng music para hindi tayo maano. Duterte.
Sana yung rock dito. Yan, ito. Ay, wala pa pala. Wait lang. Ayan. Ulitin natin. Wait lang, ha. Sana ba yun? Nawala. Ito. Wak ko magtuo. Siguro yun, akong amahan may tao dito. Grabe, oh. Mga tao sa Malacanang o mga tao sa ICC karon, naminaw ka na to. Bisag sila walay mga kasing-kasing. Dapat punta ilang tanaw kining tao. For the return of our beloved Father. Huwag tayong tumigil na manawagan po na dapat ibalik siya rito sa lalong madaling panahon po. Mahal na Mayor at Pangulong Rudy Duterte. Mura karong adlaw hinumduman nato. Utsinta na katuig sa ato ang Pangulo, pero nagpadayon siya sa pagserbisyo sa ato ang mga katawan. Nagpadayon siya na matagaan niya o nakualipyo ang ato ang mga katawan. Karon ang panahon na atong ipakita sa atong halangdaw na pinalanggang Mayor Rudy Duterte, atong presidente, ang atong pagpangga sa atong Mayor, atong presidente, Rudy Duterte. Kami po na mga muro, hindi kami po titigil hanggang hindi po mauwi ang aming presidente na Rodrigo Rua Duterte. Hingaw ang atong celebration karong adlaw, pero kung madunggan lang mo, pag narinig lang kayo ni Tatay Digong ngayon, alam kong masaya po siya ngayong araw na ito. Na nagkaisa po ang Pilipino, mahigit 200 sites, sabay-sabay nagse-celebrate po ngayon. Dili lang kitang mga taga Davao mo nigawas karon sa birthday sa akong amahan, sa inyong Tatay Digong. Atay mga kaubanan sa tibuok Pilipinas. Doon na po tayo mga kaubanan sa laing mga nasod na nanggawas karon para mo celebrar sa birthday ni Tatay Digong. Sa tibuok nasod Pilipinas ug sa tibuok kalibutan nga nakigduyog kanato karong adlaw, hindi lang sa Pilipinas, kundi buong mundo na nagrally dito para lang sa kapayapaan sa ating Pilipinas. Ang birthday celebration, dili lang diri sa Pilipinas. Malipayon kaayo ko nga nahimo kong part ani nga historical moment. Yes. Kamo tanan nga naa diri karon, di na ni mausab. The Philippines is his home. Davao is his home. And this is where he wants to go home. Kaya balo mo,
tuwing birthday niya, nagtatago lang siya sa kwarto niya. Ayaw niya ng party, ayaw niya ng celebration. Kibaw ba mo, o kibaw to nga ni Ata nag-celebrate sa birthday, masuko to. Di man to ganahan, gana siya, pag ganang birthday niya, magpuyo rin na sa kwarto, magbukot o habol, magpa-aircon, paong tanong suga. Di man na siya ka-celebrate. Pero nadlo ko ni nga Rudy nga niabot dito sa detention center sa Hague nga dili niya andam ang maong psychological effect sa pagkapriso. Mag-inusara ka diya sa imong selda. Pero ang sakit lang po para sa akin, para po ako nawala ng tatay, ang masakit sa akin, ngayong birthday niya, mag-isa lang siya. Wala siyang kasama, wala siyang makausap sa kaarawan niya. Let us storm heaven with our collective prayer. Hurutan kong luha o ginilat. Itangdanan, nagahilan sa nga pangitabo. Kung sa unta, maminaw, silang tanan. Sa atong kasubo. Akong birthday wish na para sa akong lolo. Gusto lang na akong makaulit. Kaya akong lolo, sintira na katao. Happy birthday sa ko ang papa. Grabe. Ano? Grabe. Ibalik ang glory that we are one of the most safest, the most cleanest, and the most livable city in the Philippines and for the world to see. Huwag tayong tumigil hanggat hindi nila binabalik. Manawagan po tayo. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Duterte! 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 Ipabot sa Manila! Marcos! Tanawan wala ka diya kung wala sila! Dungan taong Sunday, happy birthday! 1, 2, 3! Happy birthday, Tatay Digo! Again, unsa ang atong wish? Him home! Bring him home! Wala na ko'y sobra na po ang nahatag ninyo mga taga Davao sa mga pamilya nga salig, kanang gibutang mi ninyo. Salamat kayo kita na. Thank you kayo. Wala na gyud ko'y maingon sa inyo sobra-sobra na gyud. Thank you so much, Davao City. Palakpakan. Yan. O, Jane Pardo. Ha? 60K? Pero, mga kababayan, yan, wish natin lahat na makauwi na si Pangulong Duterte dito sa ating bansa. Kasi hindi po siya nararapat doon.
Ang nararapat doon, yan si Fajardo, si Marbil, si Torre, yan si Bongbong Marcos. Sila ang nararapat na nandun kasi hindi magaganda yung ginagawa nila. Si Pangulong Duterte, napakarami na nagawa na magandang bagay na napakinabangan ng mga Pilipino. Kaya siya dapat nandito. Dapat sila ang pumalit doon. No? Kasi sila yung mga sinungaling eh. Sila yung mga sinungaling, sila yung mga nagpapakalat na kung ano-ano. Pero mga kababayan, wala na pong maniniwala po sa kanila. Dahil lahat ng mga Pilipino, hindi man lahat, siguro mga 80% ng mga Pilipino nagising na, marunong na, natuto na, so hindi na magpapaloko muli. Pero ito, may isa pang Castro na mahilig din manloko ng mga tao. Mahilig din manloko sa pamamagitan ng pagpapakalat din ng kasinungalingan. So, ngayon, mga kababayan, nagkakasagutan sila ni Mayor Magalong dahil si Mayor Magalong, mga kapatid, mga kababayan, mayroon siyang sinabi patungkol sa mga pagdanakaw sa pera ng bayan at ang hamon ni Claire Castro ay paano ba? Ito yung hamon ni Claire Castro. Panoorin natin yung hamon niya. Sana ba yun? Ay, matindi pala ngayon Yan, napakita ko lang sa inyo. Yung kaninang nagkaroon ng road rage naman kanina, nagkabarilan Nagkabarilan po at may namatay. Yung isang kasama nung namaril, nabaril pa niya. Kaso hindi natin po pwede ipakita. Medyo marahas po yan, tsaka bawal po yan sa YouTube. Baka madali po yung account natin. Pero ayan, yung kanina, ito po. Ayan, ipakita ko sa inyo. Ayan. Ay, wag na. Oo, nag-aaway-aaway pala eh. Ipakita na lang natin yung kasinungalingan ni Castro. Ito. Actually, ito hindi kasinungalingan. Maraming kasinungalingan si Castro na sinabi sa atin, katulad na lang halimbawa, nung hindi sila nakikialam diyan sa ICC, pero sila yung nag-provide ng sasakyan ni PRRD. Doon pa lang, mga kababayan, wala na. Doon pa lang, hindi na dapat siya paniwalaan. Wala na naman dapat maniniwala ang Pilipino sa kanya. Tapos ito, actually dito parang hindi naman siya nagsisinungaling dito. Kaya lang, hirap na hirap siya ipagtanggol yung kanyang amo. Ito. Tapos, wait. It's sa election fund. Ito. Wait lang, Unang-una po, tinawagan po natin ng... Magiging witness po ba siya? Sa mga kasong isinampa? Ginagalan po natin ang pananaw ni Mayor Magalong. Pero mas maganda po sana kung magsasalita po siya ay nandiyan na. Grabe to no? Ito yung... Nung nakaraan, si Torre yung the most hated Filipino in the Philippines. Ngayon, ito na naman. Siya na naman ang parang nagiging most hated Filipino o Filipina in the Philippines. Pati sa ibang panig ng mundo. Kasi lahat ng tao galit na galit sa kanya. Maliban na lang doon sa mga tatanga-tanga ng mga taga-suporta nila. Siyempre, yung suporta yan dyan. Pero yung mga matitinong Pilipino, minumura na sila. Ituloy mo. Sige. Kain na po ang mga ebidensya na ito ay nagamit sa election fund. Unang-una po, tinawagan po natin ng DSWD. Mahirap talaga pagkausap mo, tanga. Pagka tanga kausap mo, dapat magtanga-tangahan ka rin. Katulad nung nangyari dyan sa Tricom. Diba? Ito tanga rin to eh. Pero ako hindi ako maniniwala na bobo to. Hindi ako maniniwala na bobo to. Kasi abogado naging abogado. Kaya lang, kinakain na ng sistema ito. Sunod-sunuran na lang kung ano yung sabihin sa kanya, ito gawin mo. Kaya nga napunta yan dyan di ba? All of a sudden, bigla na lang, nagbablog pa lang to, nagbablog pa lang, tapos kinaumagahan, siya na yung Yusek. Di ba? Siya na yung tagapagsalita ng presidente ng Pilipinas na walang kwenta. Di ba? Tapos mabubuisit ka sa mga sinasabi niya
Kaya ito, wala to. Oo. Nakipag-ugnayan po tayo para malaman natin kung may katotohanan ang mga sinasabi ni Mayor Magalong. Pukin ang ina mo ka. Sino ba magsasabi, maaamin na nagnakaw siya? Sino ba aamin na isang bagay na ikakasira niya? Tanga ka? Bobo talaga boba no? Tanong po natin na mga politiko lamang ba ang pwedeng mag-refer sa DSWD kung may naistulungan? Ang sabi po nila, ganun lang nangyayari ano sabi? anybody. Anybody but yung kilala ninyo, yung malapit sa inyo, yung bumoto sa mga kaalyado ninyo. Ganon? Ewan ko sa iyo. Tuloy natin. Forward na. Tipin na politiko lamang po ang pwedeng humingi sa DSWD. Ayon din po sa DSWD. Wala na. Hirap na pagtanggol yung amo niya. Huwag na natin tapusin to. Pakinggan na lang natin yung sagot ni Magalong. Kasi ito, mga kababayan, yung si Claire Castro, hinahanapan ng ebidensya. Si Mayor Magalong. Na nagagamit daw sa pamumulitika. Kasi ang bintang kasi ni Mayor Magalong, nagagamit yung akap sa pamumulitika. Totoo naman Diba? Bobo ka na lang kung hindi mo pa alam yun. Tanga ka na lang kung hindi mo pa alam yun. Ikaw na sumagot dyan, Mayor Magalong. Well, alam mo naman, dapat natin intindihan din si Yusek Claire Castro dahil siyempre kailangan niya depensahan din yung administrasyon. Ayan, yung mga kulang-kulang pag-iisip, mga palyado talaga utak, yung kulang sa pag-unawa, yung medyo may pagka-mongoloid, Mayor Magalong, iniintindi ho talaga yan. Kaya lang minsan kahit gaanong intindi mo, wala kang makuhang sustansya, mabubuisit ka lalo Kaya ikaw na lang, bumanat. Pero gusto ko lang banggitin din sa kanya na, alam mo, ang ebidensya naman nandyan na sa inyo Nandyan din sa social media ang ebidensya. Diba? Una, yung akap na lang. If you remember, nung last year, biglang nagkaroon ng akap na walang guidelines, pero ito'y na-distribute. At ang sinong nakinabang dito, mga congressman, na pinalabas pa nila, nakakala mo sa kanila. At ang nakakalungkot nito, at nakapagtataka pa, ayaw pang i-share yung kanilang mga listahan. Ano ibig sabihin nun? May tinatago. At kami nga sa local government, gusto naming i-share yung listahan para walang redundancy, walang nauulit na nabibigyan ng beneficiary. Pero sila, ayaw nila. At talagang puspusan nun, lalo-lalo na nung December, grabe yun, ang bigayan nun, na pati yung ibang mga mayor sa ibang lugar, talagang binabanggit sa akin na talagang bumabaha ng pera at ayuda. Ngayon naman, dahil doon sa controversy na yun, alam mo si Secretary Rex, napaka-decente niyan. At ang ginawa niya, ayaw na niya. Sabi niya, there will be no AKAP for 2025 budget for the SWD. But pati siya mismo, he was surprised na after the BICAM, nagkaroon ng AKAP. Hindi naman niya. Yung secretary ng DSWD, walang kaalam-alam. Diba? Tapos bigla na lang magkakaroon pala ng budget. Kasi ang sabi nga nung DSWD secretary, wala na. Hindi na natin binadgetan yung akap. Pero pagkatapos ng BICAM, magic. Magic pa. Ano ibig sabihin yun? Yan ni-request yan sa NEP. It's the president's budget. Kaya nagtataka lahat, biglang nagkaroon ng akap. Para kanino yung akap? Ngayon, tingnan mo kung sinong gumagawa ngayon ng mga text messages na na-approvean na yung guidelines ng AKAP, ipapadala na namin dyan. Doon sa loob ng Congress. Makikita mo pa doon Good day kong nakalagay pa doon So, ibig sabihin sila na naman. Unang-una, ang trabaho nyo gumawa ng batas. Yes. Hindi mamigay ng ayuda. Correct. Hindi yung lagi na lang puro pagkakapirahan nandiyan kayo lagi. Nakasawsaw kayo yan basta pagkakapirahan. Siyempre. Okay, yung AKAP, nilagyan nila ng ilang 26 billion pesos. Hindi naman hinihingi. Binawasan nila yung agriculture, binawasan nila yung PhilHealth, o wala silang nilagay sa PhilHealth. Yung importante yun ang binawasan. Kasi yung importante na yan, nasisilip ng taong bayan yan. Hindi sila makakapagnakaw dyan. Kaya doon tayo sa medyo tago. Sabay DPWH tayo. Tuloy. By the way, pati yung defense, binawasan nila. Pati yung pension, binawasan nila.
Pati DSWD, tinanggalan nila ng 4-piece, mga 50 billion sa 4-piece nila. Tapos nakapagtataka na bigla nilang itinaas yung budget ng DPWH by as much as 289 billion. Ano ibig sabihin nun? Nilagyan nila ng akap. Siyempre. Pero dinagdagan nila, bigla silang, dinagdagan din nila yung kanilang DPWH budget. Ano ibig sabihin nun? Nakaw. Simple lang ho yan. Ibig sabihin, pagkakapirahan na naman yan. Yung mga project na yan, alam niyo, yung mga project na yan, nakasawsaw na naman sila dyan. Basta DPWH, 25%, 35%, 40% ang kinukuha ho nila dyan. Another is, ang nakakalungkot ho, sila pa ho yung contractor, kalimitan, sila pa yung mga supplier. Kaya yung mga 40%, 35%, hindi pa ho yan. Meron pa hong dagdag yan kasi sa profit nila as contractor. Aabot pa huli yan na additional siguro 15 to 20%. Nako po, yan ang sinasabi natin. Ayun na, ebidensya clear. Pagka may sentido common ka, no need na magpresenta ka ng mga datos-datos. Yung nangyayari pa lang na nakikita mo at nararamdaman mo sa bansa mo, ebidensya na yan eh. Although, I don't know kung itong mga sinasabi ni Mayor Magalong ay tatayo ito sa korte. Pero, hindi naman magsasalita yan nang wala siyang ebidensya. Diba? Hindi siya magsasalita na walang ebidensya, hindi niya ipapahamak ang sarili niya, nasalita siya ng salita, tapos wala siyang bala. Diba? So at least now, mga kababayan, ngayong gabi na ito, ngayong araw na ito, anong oras na ba? Mag-alas 3 na pala. Kaya pala pumipikit na yung mata ko. But anyway, at least dito sa video na ito, mga kababayan, nalaman natin yung mga sinungaling talaga. Napatunayan natin na sila yung mga sinungaling talaga. At sa mga susunod na video natin, ipapakita natin yung conversation ni Martin Romualdez, ni Saldico, yan. Regarding doon sa paninilaw nila ng budget para kumampi sa kanila yung mga tao. Nagba-viral na po yan sa Facebook, mga kababayan. May part 1, may part 2, kung saan inuuto nila yung mga men in uniform natin, di ba? Tapos parang gusto nilang angkinin yung pera ng Pilipinas. Yan, okay? Pag-uusapan po natin yan kasi parang ngayon ang presidente na nakikita natin si Martin Romualdez eh. Yung Bongbong Marcos lagi atang tulog. Kaya wala tayong maasahan, mga kababayan. Pero isa lang naman ang panawagan ng taong bayan, at least ng 80% ng mga Pilipino, bring PRRD home. At bilang ganti, mga kababayan, gagawin natin, doon tayo gaganti sa botohan sa eleksyon. I-vote straight natin ang PDP Laban Slate, lalo-lalo si Pastor Apollo Sikibuloy, dahil ako at tinataya namin dyan ang aming vlogging, ang aming lahat. Kapag hindi nagawa ni Pastor yung kanyang gustong gawin, tinaitagaan niya yan sa bato. Okay? So, huwag kakalimutan, Pastor Apollo Sikibuloy, number 53, at syempre, lahat ng mga kandidato ng PDP Laban, Senator Bato, Senator Bongo, Philip Salvador, JB Hinlo, sino pa ba? Atty. V. Rodriguez, Marcoleta, at sino pa ba? Lambino, yan. Tsaka si, Dr. Mata, yan. Yan ang mga PDP Laban. Vote straight po natin yan. Kung ayaw nyo na may impeach si BP Sara Duterte, maglagay tayo ng mga kampe dyan sa Kongreso, dyan sa Senado. Alright? So, sana, pagising natin sa bukas, makalawa, ay pabalik na si Pangulong Duterte sa Pilipinas dahil marami na po talaga ang nakakamiss sa kanya, lalo-lalo na yung mga kababayan niya dyan sa Davao. Maging tayo na nandito sa Metro Manila, miss na miss natin ang presensya, yung boses ni PRRD, at yung mga patawan niya. Okay? At patuloy po tayong makisa sa panawagang pagpapauwi kay PRRD at ipagdasal din po natin ang kanyang kalusugan at ang kanyang kaligtasan. At ipagdasal po natin yung mga matitinong politiko sa Pilipinas, ipagdasal po natin yung mga hindi nasisilaw sa pera. Alright? So magkita-kita po tayo muli, mga kababayan. Once again, this is Master Judea saying thank you, God bless you all, and to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat. Goodbye!